masabi na. So, yun. Hello everyone. Hello. So, thank you sa pagpunta nyo. Alam ko marami kayong pwedeng ibang gawin sa oras na to, di ba? Pwede kayong gumawa na lang ng assignment, matulog, or magpahinga. Pero, pinili nyo na pumunta dito and to accept yung invitation ni Jesus today, no? So sabi ni Jesus, salamat daw. And nice seeing you. So ako nga pala si Ate Dar, no? So habang binabasa ko yung passage, at habang nagpipray ako dun sa may mga passages natin, yung unang impression sa akin is, natakot ako kasi parang yung dating niya, parang end of times, na parang, ano ba Lord, pinaghahanda mo na ba kami kasi magugunaw na yung mundo. Parang ganun yung dating niya sa akin. So nahihirapan talaga akong nahihirapan ako kung ano yung ilalagay ko dito sa guidelines na to. So habang binabasa ko siya, naisip ko din yung movie na 2012. Alam mo yun? Okay. So akala ko hindi nyo na napanood yun eh. Kasi nung sinesearch ko siya, 2009 pa siya ni-release. So naisip ko, shucks, buhay na ba itong mga batang to nung 2009? Or baka mga baby pa sila. 1 years old si Trisha, di ba? Ako parang, 14 years old ata ako, o 13, nung 2009, no? So yung, kung familiar na kayo, para doon sa mga hindi na lang familiar, no? Yung 2012, movie siya about sa end of the world. Tapos, may mga scientists daw na natuklasan nila kung kailan mag-e-end yung world, which is sa December 21 daw, 2012, ayon sa Mayan calendar. So, yun, dahil natuklasan nila kung kailan mag-e-end yung world, gumawa sila ng barko. Tapos yung mga nakasakay lang doon sa barko is yung mga mayayaman. Even yung scientists na nakatuklas kung kailan yung mag-e-end yung Mayan calendar, hindi siya nakasakay. So yun. So tama na yung movie, parang mag-movie review na lang ako. So naisip ko, no, paano kaya kung biglang binalita sa TV na magugunaw na daw yung mundo? Anong gagawin nyo? Gagawa rin ba kayo ng barko para makasakay kayo doon? Well, actually ako, habang iniisip ko siya, una ko talagang naisip is, ime-message ko na siya. Alam mo At sasabihin ko na sa kanya. Ang aking pinakadilihim, joke lang. Pero yun talaga yung unang pumasok sa isip ko na ime-message ko na yung mga taong special sa akin. Kasi ayokong pag nag-end of the world, may pagsisihan ako na hindi ko nasabi. So yun. So sa gospel nga for tomorrow, di ba? Sabi ni Jesus sa mga alagad niya, na maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. So wala siyang sinabing date kung kailan ba dapat maghanda or kung ano bang paghahanda yung dapat mong gawin. So wala siyang pang-movie. So basta sinabi na lang, maging handa kayo, tapos sindihan niyo yung ilaw. So, tinatanong ko si Lord, no, paano ba yung paghahanda, Lord, na gusto mong gawin namin? Tapos naisip ko, Lord, para bang yung pag nag-aabang ako ng Shopee ko. Kasi ako kasi, share ko lang, no, pag nag-aabang ako ng Shopee ko, pagka-order ko pa lang doon, lagi kong time to time chine-check ko kung na-ship out na. Tapos kapag nakalagay na na-ship out na, tapos nakalagay na parcel out for delivery, pag nasa bahay ako, lahat ng sumisigaw na Shopee, talagang pinapakinggan ko. As in, super alert talaga ako sa mga sigaw. Kasi pag narinig ko yung sigaw na, Darling Badilla, natatalanta pa akong pumunta sa pinto para buksan yung pinto, tapos abutin yung parcel ko. So, ganun, sabi ko, Lord, ganun bang paghahanda yung gusto mong gawin namin? Yung laging alert. So, sabi niya, hindi. Kasi pag nag-order ka sa Shopee,
alam mo, di ba pag nag-order ka nga sa Shopee, nakalagay doon yung expected delivery time. So parang may hint ka kung kailan siya darating. Pero yung paghahandang ginagawa, yung paghahandang gustong gawin ni Lord para sa atin is yung paghahanda na hindi ka sure, wala kang clue, hindi mo alam kung kailan or kung paano darating, no? Basta sabi niya lang, maghanda ka. So, napaka-uncertain niya, no? Wait lang, parang ano eh, nahina yung converge namin. Hindi agad nakakonect. Sorry, so napaka-uncertain. So, for me, the message is, napaka-uncertain ng buhay. No? Na hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Even kung anong mangyayari mamaya, hindi natin alam. Pero yung alam ko lang, meron daw magpapakain mamaya. Yun lang yung sure ko, no? Ayun, naganda na. So to be honest, no, habang iniisip ko yung about sa end of the world, mas natakot pa akong isipin yung future ko kaysa isipin ko yung end of the world. Kasi naisip ko, pag end of the world na, edi ending na, no? Lahat tayo tapos na, wala na akong problema. Pero pag pinag-usapan natin yung future, parang ang daming tanong kasunod nun, di ba? Parang ano bang mangyayari bukas, Lord? Ano ba yung magiging future ko, no? So wala naman tayong powers para makita yung future. Wala tayong observation hockey katulad ni Shanks, di ba? So kaya sabi ni Jesus na tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So lahat, hindi natin na-expect. Wait lang. Basta, hindi mo sure. Hindi ko rin sure kung ano yung sasabihin ko. So, despite dun sa uncertainties ng life, no, merong nag-iisang certain sa buhay natin, which is si Jesus, no. Sabi nga sa gospel, na darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Maaaring ngayon na, maaaring mamaya, habang naglalakad ka pa uwi, di ba? Yung pagdating naman niya laging unexpected and surprise. Basta ang asahan natin na pag kailangan natin siya, darating siya. Alam kong just like me, no, marami kayong uncertainties sa buhay nyo. Especially siguro sa school nyo, no? Alam ko naiisip nyo minsan kung sa mga sharings natin, no? Minsan napapansin ko, naiisip nyo kung makakapasok ba kayo sa honors, kung magiging mataas ba yung grade nyo sa cheer dance, or kung saang school kayo papasok pagdating ng senior high or pag-college na kayo, or kung ano yung strand or course na kukunin nyo. And iniisip nyo rin, I know, kung makakatapos kayo ng pag-aaral. Tapos pag nakatapos na kayo ng pag-aaral, saan ako mag-work after kong mag-aaral, no? Basta ang daming tanong, no? Ang daming uncertainties na bumabagabag sa atin. So, sabi ko, Lord, sa dami-dami ng mga uncertainties na iniisip namin ngayon, paano ba kami dapat maghanda? So, ako pag naghahanda ako, lagi kong paulit-ulit iniisip yung mga bagay-bagay hanggang sa makabuo ako ng plano. Hello po, welcome po. So yun nga. So ako yung tipo ng tao na kapag may mga pinag-iisipan ako, gumagawa na ako ng senaryo sa utak ko. Tapos iniisip ko na kung ano yung mga pwedeng mangyari.
kung ano yung pwedeng maging solusyon ko kapag nangyari yung bagay na yun. Ang masaklap lang, sa lahat-lahat ng mga pinagplanuhan ko, 10% lang yung nangyayari. At yung 90%, lahat yun surprise na kung ano yung pwedeng mangyari. So habang sinusulat ko tong guidelines na to, tinatanong ko si Lord, no, paano paghahanda ba yung dapat namin gawin? So habang sinusulat ko siya, nag-i-stay ako doon sa may Adoration Chapel ng Del Estrada. Laging may nagwe-welding doon, di ba? So, lagi talagang may nagwe-welding doon. Hindi ko alam kung ano yung mini-welding nila, pero hindi natatapos. So, habang tinatanong ko, Lord, paano ba kami dapat maghanda? So, habang nakatingin ako sa Kanya, pumikit ako, pagpikit ko, biglang tumahimik. So, medyo natakot ako, dumilat ako agad. So, akala ko nasa ibang lugar na ako, Lord, pagdilat ko. Pero na-realize ko lang pagtapos dun, na yung paghahandang gustong gawin sa atin ni Lord is not nakatulad ng ginagawa ko na mag-aano ka ng mga senaryo sa utak mo at iisipin mo yung mga solusyon or iisipin mo yung pwedeng mangyari. Pero yung paghahandang gustong gawin ni Lord para sa atin is yung tumahimik tayo, tas makinig sa Kanya. Yun yung feeling ko. Hindi, yun yung message niya sa akin nung araw na yun. Na parang to prepare ourselves, kailangan i-silent natin yung mga uncertainties na naiisip natin. Tapos makinig tayo sa mga certainties na sinasabi sa atin ni Jesus. Sabi nga sa may second reading, di ba? Mga kapatid, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. So sa dami-dami ng mga tanong sa isip mo, sa dami-dami ng iniisip mong pwedeng mangyari sa iyo bukas, mas malakas pa din yung tinig ni Lord na nagsasabi sa iyo, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Jeremiah chapter 29:11. So magunaw man yung mundo, no? When you put your trust to Jesus, alam mong nasa tamang daan ka. So naalala ko last year, nung magre-retreat tayo noon noong July. So alam ko yung retreat natin noon is 5 days. Tapos mula Wednesday hanggang Sunday. Naalala niyo ba yun yung dito? Yung parang mag-moving up din ata yung mga ano. So iniisip ko, kasi gusto ko talagang umattend. Sabi ko, gusto ko talagang pumunta, Lord. Kaso Wednesday siya hanggang Sunday. So iniisip ko, mag-a-absent ako ng 3 days. At alam kong hindi ako papayagang mag-absent ng 3 days. Kasi napakahaba nun. So parang, ang dami ko nang naisip ko na magsakit-sakitan kaya ako. Parang Monday pala, kumuubo na ako, gano'n. Para pag nagpaalam ako ng Wednesday, hindi na sila masyadong magtanong. So yun, ang dami ko na talagang naisip na pwede kong gawin. Hanggang naisip ko din na mag-half day na lang ako everyday para at least makakapunta pa din ako. Tapos biglang nagkaroon ng bagyo. Tapos nag-suspend ng pasok. Tapos sabi ko, wow Lord, mas malakas ka talaga sa mga boss ko. Kasi naiisip ko pa lang talaga na hindi nila ako papayagan. Pero sinuspend mo yung pasok. Tapos buong 5 days, naka-attend ako. So parang, so yun. Tapos biglang, tapos naisip, wait lang, naglalag ulit. So yun, isa lang yun sa mga uncertainties na ginawang certain sa akin ni Jesus. Ang dami ko pang pwedeng i-example, pero baka hanggang bukas pa tayo matapos nun. So no, after nun, parang naisip ko talaga na si Lord, pagka gusto niya din, pag alam niyang tama or makakabuti sa'yo yung gusto mo, ibibigay niya din naman. Parang hindi siya madamot, no? Kung ano yung gusto mo na alam niyang tama para sa'yo, ibibigay niya yun. Basta magtiwala ka lang. So yun, ipapakita niya talaga sa'yo na alam niya kung ano yung ginagawa niya sa buhay mo.
So habang pinapakinggan ko din yung kanta natin kanina, no, tinatanong ko din sa sarili ko, if I had only 24 hours to live, what would I do? Tapos biglang tumugtog sa isip ko yung paborito kong kanta. Alam niyo to. Yung Would you come and follow me? Yun, tumugtog yun bigla sa... Tama rin pagkata, baka umulan, ang ganda na. So bigla yung tumugtog sa isip ko. Babasahin ko na lang. Kasi yun. So would you come and follow me if I but call your name? Would you go where you don't know and never be the same? So sabi ko, Lord, until the very end, the 24 hours na lang yung buhay ko, gusto mo pa rin na sumunod ako sa iyo. Well, I know na hindi lang to invitation niya for me, no? But invitation niya yun para sa ating lahat, no? Na malapit magunaw man or patapos naman yung mundo, pero ini-invite niya pa rin tayo na sumunod sa Kanya. So yun. So will you come and follow me kahit 24 hours ka na lang mabubuhay? Or will you give me all your uncertainties? Will you go where you don't know and never be the same? So para sa ating guide question, no, yung unang tanong is, what struck you sa guidelines, especially sa ating mga readings? Tapos, number 2 is, ano yung mga uncertainties mo? And ano yung sinasabi ni Jesus sa mga uncertainties mo na yun?